Magsimula na tayo. Magandang umaga po sa ating mga mahal na guro at isang masayang pagbati rin para sa ating mga kamag-aral mula baitang 1 hanggang baitang 3. Ate Janet, napakasaya ng araw na ito, hindi ba? Tama ka yan, Ate Zoe. Ang dami nating nakikitang masasayang mukha tulad ni Kuya. Siguradong handang-handa na sila para sa espesyal na palabas na ating inihanda. Ngayon, bilang bahagi ng buwan ng pagdiriwang ng buwan ng wika, kami ay may inihandang isang dula-dulaan na magbibigay saya at siguradong magtuturo ng mahalagang aral. At syempre, ang tema ng ating pagdiriwang ngayong taon ay sa diwa ng magkakaisang palinyan tungo sa paglinang ng Pilipino at katutubong wika. Tunay ang napakaganda ng ating tema, Ate Jana. Sumasalamin ito sa pagkakaisa at pagmamahal natin para sa sarili nating wika. Ngayon, inaanyayahan ko ang lahat upang tumayo dahil tayo na ay magdarasal. Magsintayo po ang lahat. Bago tayo magsimula, hilingin muna natin ang gabay ng Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin. Upang pangunahan tayo, tinatawagan natin si Ate Cassandra Dominguez. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aming makapangyarihan, kami po ay nagpupugay at nagpapasalamat sa inyong walang hanggang kabutihan. Sa araw na ito, kami ay nagtitipon hindi lamang upang gampanan ang aming tungkulin bilang mga mag-aaral, kundi higit sa lahat upang ipagdiwa ang aming pagkakaisa, ang yaman ng aming kultura, at ang biyayang maipahayag ang aming sarili sa wikang Pilipino. Panginoon, patnubayan niyo po ang bawat isa sa amin, ang aming mga guro na nagsisilbing gabay at haligi ng aming kaalaman, ang aming mga kamag-aral na kasama sa landas ng pagkatuto, at ang aming mga magulang na laging sumusuporta. Naway sa pamamagitan ng gawaing ito, ang aming dula-dulaan ay hindi lamang kami makapagbigay ng aliw at aral, kundi maipadama rin ang tunay na diwa ng pagiging Pilipino, ang respeto, ang malasakit, at ang pagmamahal sa ating inang bayan. Hinihiling po namin na buksan niyo ang aming mga isipan at puso upang maging mas mapanuri at mapagmahal sa wikang atin, ang wikang Pilipino, na siyang ilaw ng ating kasaysayan at tagapag-ugnay ng ating pagkakaisa. Naway magsilbi itong paalala na habang patuloy tayong humahakbang tungo sa hinaharap, huwag nating kalimutan ang ating ugat, kultura at identidad bilang isang sambayanang Pilipino. Sa pagtatanghal na ito, kami umaasa ng aming munting talento ay maging handog na nagbibigay inspirasyon na bawat eksena, bawat salita, at bawat galaw ay magsisilbing paalala ng kahalagahan ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, ating ina at huwaran ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Apostol San Pablo, ating patron, Padre Luis Jubey at ang mga nagtatag ng kongregasyon ng Sisters of St. Paul of Chartres, nawa ang awa ng Diyos ang maghari sa atin ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Ate Cassandra, sa isang makabuluhang panalangin. Ngayon, inaanyayahan ko ulit ang lahat upang tumayo dahil tayo'y aawit ng ating pambansang awit na pangungunahan ng ating choir. Magsitayin ko ang lahat. Kayang magilid, pwede natin nahanap, alam ng
maaari na po tayong umupo. Maraming salamat po sa ating mga amo. Bago tayo magsimula, nais ko muna marinig ang sigla ng ating mga batang Polenyo. Maaari ba naming marinig ang isang masigapang palakpakan? Ate Jana, dahil kailangan nating pantayan ang enerhiya nila, may tanong ako sa'yo. Ano yun, Ate Zoe? Ate Jana, maaari mo ba kaming kantahan? Hala, kapag ako kakanta, dapat ikaw, sasayaw ka Ay, naman. naku, Ate Jana, wag na pala dahil meron tayong mas bagay at mas magagaling na mananayaw para dyan. Kung gayon, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa at tawagin na natin sila. Bigyan natin ng isang masigabong palakpakan ng ating mga mananayaw. ating wika at kultura sa paglipas ng panahon. Mula noon hanggang ngayon at sa hinaharap. Bigyan natin ito ng masigabang palakpakan. Sila mag-perform sa ganyan. Saan lang ito natutuwa? Sige ba? Sige rin nyo. Bini-bini, alam mo ba yung curse? Ano ba yung bagay na yun? Ano ba? Magandang bagay na yan? Tulog na tulog! Ano yun?
cares? My princess. Alright. Princess? The legend of Tumtum sa Tumtum sa rin. Isang Ayon sa mga alamat, Tungtong raw ay nagpapakita lamang sa mga taong hindi sinaraysay ang mensaheng ito sa loob ng 10 minuto. Hindi nga naniwala si Doña Maria na medyo sa Sancho de Maculangan y de los Santos Miraferte. Isang siyang utang. Tulad ang kundiman. Ang joking wait na. Walang ka ito! Mamaya! Hindi mo ipinasa. 2025, Manila traffic. Mga titiktok na. At mention na sa DP ng Northern Philippines. Hindi nga yung ito yung totohanan? You have failed as a clever princess. 0909 XX. Nasa Pilipinas pa rin ba tayo? Bakit parang... Ang daming nagbago. Ayun yung from Mami, Winnie! Maaari mo sabihin sa amin kung nasaan kami? Sandali. Kami nasa Pilipinas nga. Maaari ba namin malaman kung ano yung araw at taon ngayon? Mukhang nanggalang na Ginoong Emoy. Ngunit malamang ay nasa taong 1,800 at siyang nabutalawa pa rin tayo, hindi ba? Gusto na nga! Parang sumasakot ang ulo ko. Ang dami kong nakikitang bago. Sa iingay ng paligid. Sandali! Tignan niyo ang gusaling iyon. Tila isang palasyo. Ngunit, ay ba ang ano nito? Walang bintanang kahoy at walang kapis? May nakasira dito. Sa aralang sekundarya? Sekundarya? Paaralang bukas sa lahat? Sa hanga-hanga? Matanong ko lamang. Paano nga ba tayo napunta dito? Wala namang karwahe. Wala namang baka. Sandali! Ang kasapapan kanina! Hindi ba hawak-hawak natin iyon? Natatandaan niyo ba? Tama! Biglang may boses na nagsalita. At biglang nagdilim yung paligid. Ngunit... Okay, Bakit? Sagan? ano naintindihan mo yun? Baka hindi ka natin pabalik. Sino yan? Pasensya
magsalita ng salikuan, hindi ko makadumaan. Nasaan na ang kanilang disiplina? Oh, ito na naman. Oh my gosh, girl! Taga mo si Johan! Ang pogi-pogi niya! Gusto girl! Talaga yan! Spotlight sa inyo. Hindi ko na marinig yan ang nangyayari. Hindi na sinabihan ng kung anong bibigyan ng espiritu ang mga yun. Kung basta sila hindi na wala ng tagal. Pinanakihan at wala na kabugang loob. Uy, tingnan mo nga yung dinadaanan mo. Uy, Jamie, sila nga pala. Aba, kami na nga ang natamaan. Kami pa ang nagsisi. Dapat lamang na marunong kayong humingi ng tawad. Akala niyo kung sino kayo mga hari kumanta. Mga Ginoo, hindi ba kayo naturoon ng tamang asa ng inyong mga paaralan? Grabe, napakalalim naman ng Tagalog ko, bro. Chill ka na. At pagkala na hindi na wala na talaga sa puso ng mga tao ngayon. Tunay nga na wala na ang dahan at hindi na. Ano ba ba? Ayan. Ano na naman ang mangyayari? Ayos, ayusin mo lang, baka pinagtitipan mo naman ako. Teka lang, asa ba kayo? Ganda lang ito. Hindi ka gawin sa kingdom. Very special blow. This was a very special blow. Kasi tingnan ko, Enzo, ang ibig sabihin mo, the love of my life, the apple of my eye, wish ko lang mahalikan. Ang love songs, ang ibig sabihin mo daw. may pare ito. Ang gusto nila, kami na ito. Official na ang history ng love nating dalawa. Oh, Enzo, finally! Ito na siguro yung chance ko para gawin yung news na matagal ko ng piyasa ko. Isa lang naman pagkakul naman siya. Hindi man lang manligaw at sila magkasitahan na. Ito, history. Ganun na lang ngayon. Focus lang sila, ha?
sina Jose Rizal Graciano Lopez at ang mga propagandista ang nagbukas ng pinto sa katotohanan. Dahil sa kanila, may boses tayo ngayon, may kalayaan. Si Rizal? Ang itinuturing na taksil na filibustero? Hindi! Siya ang buong tapang na sumulat para sa bayan. At hindi lang para sa kalalakihan. Noon, ang mga babae nasa bahay lamang. Ngunit dahil kay Gabriela Silang at Conchara Aquino, ipinakita nila na kaya rin lumaban, magtanggol, at magturo ng mga kababaihan. Hindi ba't pati edukasyon ay para lang sa iilan doon? Si Apolinario Mabini, kahit may kapansanan, pinatunayan na ang talino ay hindi napipigilan ng katawan. Ngayon, pati batang nasa baryo, may pagkakataon ng matuto. May eskwelahan, may online classes. At higit sa lahat, umunlad ang teknolohiya. Noon, pagsulat lang ang gamit. Kung sana'y nagkaroon ng katipunan ng cellphone o internet, baka mas mabilis na kaisa ang bayan. Ngayon, isang pindot lang. Abot o kalat na ang balita sa buong mundo. Tama! Kalat! Mabilis kumalat! Mabilis kumalat ng fake news, maling impormasyon at online scams! Dahil dito, nasisira ang ating pagkakatiwala sa isa't isa. Ngayon tanongin mo ang sarili mo, ito ba'y nakakubling pagkalaya o katotohanan ng pagkalaya? Pumili ka! Negosyo o kalayaan? Bayan ng sarili! Tama! May mga mali! Pero kaya na rin natin itong labanan. Wala namang perfecto sa mundo, hindi ba? At higit sa lahat, may mga batas, may mga plataforma upang magsabi ng tama. Yung boses natin na ipapahiwatig na natin sa iba. Subalit, hanggang magpapakala na unti natin kinakalimutan ang ating kultura para mabigay progress sa mga tinas ng banyaga. Kahit may Ingles at iba pang lengguwahe, buhay ang Pilipino. Ang mga salitang bayan, kalayaan at pag-ibig ay dinadala pa rin ng bawat henerasyon. Kailangan lamang natin pagtibayin ito. Hindi sapat na umasalag tayo sa mga ginawa ng mga bayani natin dati. Oo, may kalayaan silang pinaglaban. Ngunit marami pa rin hindi pa tayo sa lipunan natin ngayon. Oo, tama. Marami pa rin mali ngayon. Pollution, social media pressure at global issues. Pero dito natin mapagtatanto ang ipinaglaban ng mga bayani natin. Ito ang ating inspirasyon at tulak upang ipagpatuloy ang pagbabagong dulot ng pagmamahal natin sa bansa. Ang kasaysayan ng business, ang modernong panahon ng bunga. Ang lahat ng tagumpay ngayon ay pugay sa sakripisyo ng kahapon. Dahil dito, maliwanag ang bukas ng ating nasyon. Tirami po pala natin hindi nababatiin sa ating bayan. Bagamat magkakaiba man tayo ng kilos at galaw, ang dugong Pilipino ay nananatili pa rin sa ating wika. Kung ganito pa lang magiging bukas, tunay ang hindi nasayang ang pawis at dugo ng ating mga bayani. Ang kanilang sakripisyo ay naging binhi ng pag-asa at dangal. Lumipas man ang napakaraming taon, patuloy pa rin tayong lumalakad. Dala ang tapang at pag-ibig, laging papunta sa liwanag. Liwanag sa
At dapat natin ay ang sariling pag-ibot. Gaano man kalaki ang agwan ng panahon noon at ngayon, mananatili pa rin ang ating ugat, ang ating wika, ang ating kultura, at ang ating pagkakaisa. Ngunit, isipin nyo, kung kakalimutan natin ang ating wika at kultura, sino tayo? Ano ang saysay ng ating bayan kung kakalimutan nito ang sariling mukha at pagkakakilanlan? Kung ating nakalimutan ang ating sariling wika, ay parang itinakwil na rin natin ang ating kinabukasan. Pati na rin ang ating pagkakakilanlan at ang ating mismong lupa ang sinilangan. Ngunit kung pipiliin natin panghawakan at ipagmalaki ito, hindi lamang tayo uunlad bilang isang bansa, kundi tayo mismo na magkakasama. Tulad ng sinabi ni Tungtong Sahur, mission natin sagipin ang Pilipinas, kaya halina't samahalin mo kami. At sabay-sabay nating ipagpalaki ng buong lakas ang ating bansa. Mahalin ito ng wagas at piliin ang Pilipinas! Sa iwa ang may likha, dito ang iyong ang ginawa. Ang aming sinasabi nilatan sa malas ng dagat. At ang bayan niyang pinili, nasa dulo ng bahagari. Iyan-iyan na inilatan na natin kung nakalaway. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ako'y nasang pera. Piliin mo, yakapin mo, kaibahan ng likas. Piliin mo, Pilipinas. Kasayahang himawati, tatang sa bawat awit. Sama sisilangin na, mga puso'y lumilipad. Piliin mo ang Pilipinas, kapulo ang kwitas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kaibahan ng likas. Piliin mo, Pilipinas. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwitas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kaibahan ng likas. Piliin mo, Pilipinas, kapulo ang kwitas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kaibahan ng likas. Piliin mo, Pilipinas. Piliin mo ang Pilipinas. Hindi sapat ang salita upang ipakita ang pag-ibig sa bayan. Dapat ipakita natin ito sa gawa, sa pagyakap sa wika, kultura, at pagkakaisa. Saan man tayo dalhin ng panahon, sa bawat henerasyon, mananatiling nakabukid sa ating kaibuturan ang ngalan ng Pilipinas. Naku! Dariyan na naman ang tulog na iyan! Congratulations! You saved the mother Philippines! Your prize is... Something presentation you will happen! Ganyan! Susuwarin ko rin! Ilang ayos na galaw ng bagay na yan! Ang mga manok, malilimuloy. At ang mga malis, hahatakin pa balik sa ugat sa pinagmulan, sa sariling bayan.
destination.